or vision sa buhay nyo? Marami tayong pangarap ngayon. Siguro yung iba, bumili pa ng bagong notebook. Ang kapal-kapal ng notebook. Bakit? Gusto natin yung magsulat ng mga bagong plano, di ba? Alam mo yan, meron tayong kung spiritual goals, prayer, reading, di ba, plan. Alam mo yun? Magbabasa na ako everyday, tatapusin ko yung aking Bible reading plan. Pero ilan sa inyo yung nagsisimula at natatapos niya? O kaya siguro nangangako kayo, magsisimula na ako magbasa ng libro, spiritual books. Ilan ang libro sa bahay niyo na sinimulan niyo at di natapos? Di ba? O quiet time, Lord, mula ngayon magdi-devotion na ako araw-araw. Alam mo yun, ito kasi problema natin mga tao. Pag nasira yung plano natin, ayaw natin ituloy kinabukasan. Bakit? Hindi na perfect eh. Walang perfectong bagay sa mundong ito, si Lord lang. Amen? Kaya, nasira mo ng plano mo, ituloy mo pa rin. Amen po ba? Magsa-Chinese New Year, sino dito mga nagka-general cleaning na? Alam mo yun, di ba? Ang sarap ng malinis ang bahay. Pero one time, the posting ko, naglinis talaga ako, binano ko lahat. Alam mo yun? Pero nung una na nagsimula ako, gusto ko tapusin ko agad. Yung desire sa puso kung mapaganda ko yung bahay. Pero alam mo na, nung mauubusan na ako ng oras, nagkakaroon na ako ng paglilinis sa sarili. Bakit? Gusto ko kasi pagdating nila ako, tapos na, pero hindi pa tapos eh. Ito problema natin mga tao. Gustong-gusto natin gawin ang isang bagay, pero pagka hindi nangyari sa panahong nais natin, nagkakaroon na tayo ng ano. Alam mo yun? Grouchy feelings o mareklamo. Kasi dami ko trabaho eh. Ano mo yun? Tapos ayaw mo kasi makapagreklamo ang mamaya, kaya gusto mo makita na ngayon ang resulta ng ginawa mo. Just like Martha, di ba? Si Martha, walang masama sa ginagawa niya. Gusto niyang mapakain si Lord ng masarap na pagkain. Pero ang naging problema doon, hindi enough ang kanyang oras para magawa niya lahat. Kaya nga sabi ni Lord, do what is necessary. Amen? At ginawa ni Maria yun. Ano ang inuna ni Maria? Worship. Diba? So mga kapatid ko, kung may spiritual goals ka, pumalpak ng araw na yun, ituloy mo pa rin kinabukasan. It's not the end of the world. Amen po ba? Hindi ka makapanalangin, ituloy mo pa rin. Kaya nga napakalagang merong, alam mo yun, sino dito walang nakakausap the whole week? O nakaka-text na kapatid the whole week? Mahirap. Alam niyo kung ano ang masarap sa kapatiran? Lalo na magkakaibigan tayo. Kung napasin niyo, hindi mo pinipigilan na maging magkakaibigan tayo. Why? Kasi merong accountability ang bawat isa. Pwede kang magpaalala sa kapatid. O nagpe-pray ka ba? Nang hindi siya magdaramdam, hindi ba? Kasi nararamdaman niya, concern eh. O nagbabasa ka pa ba ng Bible? O baka naman mamaya kung ano na mga pinagagawa mo dyan sa oras na wala kang ginagawa. Eh wala pa sa maraan, nakasititan lang kita. Alam mo yun, kaya mahalagang merong nagpapaalala kahit nasira ang schedule mo, ituloy mo pa rin. Amen? So kung yan ay spiritual goals, dreams, mula ngayon, magsisimula na akong mag-budget ng sinasahod ko. Alam mo yun? Magsisimula na akong magbayad ng mga utang ko para makalaya na ako dito. Pero tanong, may ginagawa ba tayo? Kung pumalpa ka ng araw na yon, may kinabukasan pa para magsimula. Iba ka naman sabihin mo, sabi ni Pastor, may kinabukasan pa. Natapos na yung 2012. What's the point? Kung nangako kang iiwas ka na sa mga utang, huwag ka na pumunta sa mga malls. Ayan po ba? Huwag ka na pumunta sa mga ukay-ukay, $10 lang naman. Eh kung araw-araw bumibili ka $10, $50 na yun. At lalo na yung dumadaan sa mga pansitan, yung rice noodle na may itlog, tsaka sausage na lalagyan ng sili. Di ba? Magkano isang set nun? Kasama pa yung lemon tea, $10. Eh everyday kang kumakain doon. Di ba? Eh gusto mo lang makalaya sa utang. Dati sa Sunshine City meron sa nung nakatira ko sa mama siya. Year 2002 na ngayon. Ay, pwede naman. 2002 pa yun. Yun ang, ano ko rin, yun ang habit ko. Ting umaga, pag namalengke ko, dadaan muna ako sa pansitan, pansit, saka lemon tea, $10. Pero alam mo yung kung nag-go tayo mag-ipon, huwag ka na dumaan doon. Kasi kahit $10 yun, araw-arawin mo yun, $50 pa rin. Kasama ko po mo ngayon. Amen! So, kung minsan siguro iniisip natin, bakit pa pati yung pera, pinag-uusapan natin dito, mga kapatid ko, hindi ka magkakaroon ng freedom
sa paglilingkod kay Lord, kung baon tayo. Alam mo kung bakit? Ang hirap gumana isip gagka ang iniintindi mo ay pera. Amen. Napansin niyo bang yan ang karaniwang problema ng tao? Amen. Hindi ko sinasabing napakasama natin kung tayo nabaon sa utang. Pero, na kay Lord na tayo ngayon, at alam ba kung anong kalooban ni Lord sa buhay natin? Magkaroon tayo ng financial breakthrough. Amen. Hindi lang financial breakthrough lahat. Spiritual breakthrough sa relationship. Sino kaya gumagalaw nun? Amen. Amen? So mga kapatid, finish what we start. Kung nagkaroon ka ng goal ngayon, hindi ka nagagasta ng higit pa sa kinikita mo, huwag ka nang pupunta sa mga malls. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang pupunta sa mga malls. Alam mo yun? Naalala ko yung kwento ng mag-asawa. Nabaon sila sa una, sabi ng kasamang babae, Han, hindi na ako magsa-shopping. Eh kasi alam mo yung mahihilig, bumili ng bags, ng mga damit, sapatos, o make-up, mga, alam mo yan? Accessories. So ano. So isang araw, sabi niya, promise Han, hindi na talaga ako mag-shopping. Eh, lumabas sa bahay. Ngayon, nadaan siya sa mall. Wow! Sale! Big sale! Papasok ako, titignan ko lang naman eh. Yung pinili. Eh, nakakita ng gustong-gusto niya doon. Naku, isusukat ko lang. Hindi ko bibili. Sinukat. Diba, tinignan niya sarili niya sa salamin. Wow! At hindi niya napigilan ng sarili. Binili niya. At uwi niya ng bahay, nakita ng asawa niya, bitbit. Diba, pinangako mong hindi ka na mamimili. Nung patawarin mo ako, hindi ko talaga mapigilan ng sarili ka, pinagtempa ko ng Diablo. Sinasabi ng Diablo, bilhin mo yan. Ba't di mo sinabi sa Diablo, lumaki ka sa likuran ko? Get behind me, Satan! Eh, oo, ginawa ko na, pero sabi ni Satanas, mas maganda itsura ko sa likod kasi kung nakakalaga. Kaya mahirap sa atin eh. Alam mo yan? Lalo na tayong mga babae. Tingnan nyo to. Tago kayo ng tago ng mga bagay na binibili nyo sa inyong mga asawa. Kasi magagalit sila. Talagay ko, pagpapalaya kayo ni Lord yan. Hello? So mga kapatid ko, tama lang. Yung tama lang na, hindi ko sinasabi huwag tayong bumili. Gusto din ni Lord na nilaregaluhan natin ang ating sarili, pero huwag yung sobra-sobra. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag sobra-sobra. So, to finish what to start, be determined. Be determined to finish your course. Sabi ni Pablo sa Philippians 3:14, I press on toward the goal of the upward goal of Jesus. For the prize of the upward goal of Jesus. Anong sabi ni Pablo? I am determined to finish my course. Sino sa inyo yung nakailang kurso? Nung kolehiyo? Alam mo yun? Maraming bata, aral ng aral kasi may alaman sa ibang trabaho kasi wala, di ba? Pero mga kapatid ko, ngayon, kailangan tayo mature. Be determined to finish your course. Hindi ko sinasabing puro sa eskwela nito, pero anumang direksyon na gusto ng Panginoon na nakaran mo. Ngayon, nandito ka na. Nagsisimula ka mag-desire maglingkod. Praise God, di ba? Nakita niyo mga singer natin, mga bago lang yan. Nag-special number ng nakaraan linggo. Para mga professional na singer. Di ba? Ang mga taong nasisikhay na talagang, alam mo yung determinado to finish their course. Nakafocus sila sa kanilang ginagawa. At hindi mo saan tumitingin. Kamukha nung sinabi ko nakaraan linggo, ang isang taong fickle-minded o parang bata ay, di ba, ngayong linggo na to, gusto niya kung saan ministry. Next week, di ba naman, every 3 weeks, nagbabago ng ministry. So, focus. Kailangan natin ng focus. Sabihin mo sa sarili mo, focus. And, pangalawa, make a decision to do it. Mag-desisyon ka na. Alam ba kung bakit mahalaga desisyon? Pagka kasi walang desisyon, kung ano ang makapangyarihan sa iyo ng panahon yun, yun ang gagawin mo. Kung ano influensya nasa paligid mo, yun ang gagawin mo. So make a decision and do it. Decide and do it. Kasi kaya mo yun eh. Maraming taong sinasabi niya, hindi ko kasi kaya, hindi ko kaya. Naninigarilyo, hindi ko kaya. Kaya! Umiinom, di ba? Naalala ko lang nung bago si Sir Melody dito, nagpapatotoo siya sa akin. Paninipan natin dito yun, habang nagkukuskus kami ng mga pintura. Hindi kami natulog, umaga na, di ba? Ganun siya dati. Manginginom at, di ba? Si Jenny, drugista. Ano ba mga dinuduro mo? Tawas, gendo. Di ba?
ko, make a decision. Nasa tao lang yan. Gusto mong pumayat? Ayoko. Alam mo, maraming tao sabi, gusto mong pumayat, hindi ako pumabayat. Alam mo, pag ginusto mo, kaya mo. Amen. Ginusto mo eh, di ba? May gagawin ka kasi. Gusto mong pumayat, pero ayaw mong daanan yung mga necessary things para pumayat. Di ba? Gusto mong mature bilang Kristiyano, walang instant maturity, walang microwave maturity. Ang gusto ng tao, instant gratification. Alam mo yun? Yung kumukha ng Israelita, umuluan dyan, kailangan mabusog, labnan. Instant gratification. Pero mga kapatid ko, tayo ngayon, ng mga anak ng Diyos, yan ang pinag-aaralan natin. Paano hindi sundin ang laman. Di ba? Alam niyo naman kung ano gusto ng laman eh. Mabusog, masihan sa pagkain, yung 5 senses, di ba? Magandahan ng mata, maganda sa pandinig, masarap sa panlasa, at sa touch, di ba? Alam mo yun? Pero, if you want to be mature, make a decision, ano? Susunod ka na talaga kayo. And, do it. Sabi mo sa kapatid mo, do it. Do it. Amen? Gawin natin. Hindi lang nag-desire. Because, sa buhay na ito, mga kapatid, kung ano itinahin mo, yun ang aaningin mo. Hindi lang yan kasabihan ng mga matatandang Pilipino. That is biblical. Galatians 6:7, God is not mocked. Ano yung sabihin? Hindi na madadaya si Lord. Hindi natin kayang makuhin si Lord. Alam ni Lord lahat ng nagaganap sa mundo. And because He is the omnipotent God, the omnipresent God. Yung sabihin, kahit saan, nakikita niya tayo, nandyan siya, at siya ang pinakamakapangyarihang Diyos, at siya ang all-knowing God, because alam niya ang lahat ng ating ginagawa. Kung ano ang tinanim natin, ang aanihin natin. Nagdaling tayo sa laman, aanin tayo sa laman. Nagdaling tayo sa spirito, aanin tayo sa spirito. Amen? Naghahanap ka pagbalayan ka ng Panginoon, nagtatanim ka ba? Pupunta ka sa likod bahay, naghahanap ka ng kamote doon. May tinanim ka bang kamote? Eh, nananabi ka lang doon. Wala nang mga kamote dyan. Amen? Nagtanim ka. Buto ng kamatis. Ano pa? So, what we sow is what we reap. Biblical yan, hindi lang yan isang kasabihan. So, kung gusto mong umaning, magtanim ka. Sabihin mo sa kasal mo, magtanim ka. Pangatong paalala, set your mind on things above. Sa totoo lang kasi, kapag inilibot natin ang paningin sa mundong ito, madi-discourage tayo, masisipayo tayo kasi marumi mundo, marumi mga tao, di ba? Maraming masama, kahit nasa church. Pag gano'n, sabihin na, di ba, walang pagkakaiba. Pero mga kapatid ko, ang batayan natin ng ating pananampalataya hindi tao, kundi si Lord. So, i-focus natin lagi ang ating paningin sa mga bagay na panlangit. Kung mapo-focus tayo sa pag-ipon ng pera, hindi na tayo magbibigay kay Lord. Manghihinayang tayo sa ibibigay natin. Kung ang focus natin ay kinabukasan lang ng ating mga anak, I'm not saying na hindi mahalaga yun, mahalaga yun. Pero alam niyo ba kung sino talaga ang pinakamahalaga o kung anong pinakauna? Ibigay mo muna sa Panginoon. Matthew 6:33, hindi naluluma yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all. Sabihin nga natin, all. All. These things shall be added unto me? Unto you? Yes, unto me. Di ba? O unto you. Sa lahat na umuuna. Sa Panginoon, ibibigay niya. So, i-focus mo sa sarili mo kasi talaga ang temptation ng Diablo sa atin. Lagi na tayong bubulungan na, sayang yung ibibigay mo. Ang laki ng tithes mo. Sabihin mo na lang yan, alam mo yun, lagay mo yun sa bangko. Pero, may isang gabi may nagdang sa akin, paano ka nakaka-survive? Laki pala ng bill mo sa telepono. Kasi po, nagpapalo ako sa mga kapatid natin sa Canada. Di ba? Hindi ko alam. Si Lord nakakaalam naman, di ba? Alam mo yun? Sabi ko, kasi hindi ako nagbibili ng damit dahil si Amo bigay ng damit. Tapos ng isang araw, nag-birthday ako, sabi niya, may kasama akong